Ito, mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Patungkol ito kay Robin Padilla. Ano nga ba yung kay Robin Padilla? Mga kababayan, ganito po. Alam nyo mga kababayan, bagong taon dapat masaya. Dapat iwanan ang problema sa taong 2025 at salubungin ang taong 2026. Pero mga kababayan, kapag marinig mo po ang balitang ito, talagang manggagalaiti ka. At siguro masasabi mong, okay lang yan, 2025 pa naman, bukas pa naman yung 2026. Ito po mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol kay Robin Padilla. Alam niyo mga kababayan, si Robin Padilla nagkalat na naman ng kabubuhan, katangahan, yeah? Kabubuhan, ewan ko kung anong tawag sa ganyan. Mga kababayan, meron pong kumakalat na balita ngayon, no? Post po ng SMNI, ito po, mga kababayan, SMNI News po yan. Ayan. Na ang sabi ni Robin Padilla, ganito po, saksakan ka talaga ng katangahan, Binoy. Bakit mo susunugin ipira ng taong bayan yan? Yan po ang caption dito sa nagpost. Sabi kasi ni Robin, kung sunugin na lang kaya natin itong mga perang ito. Ngayon mga kababayan, ito po ang nakalaan. Ang mga pera po na may balak si Robin sunugin ay ito po yung mga perang na bawi ni PBBM mula sa mga kurap na opisyales na mga tira-tira sa bilyon-bilyon na ninanakaw na daan-daan milyon na lang. Ang ninakaw nila ay trilyon, daan milyon na lang ang bumalik. Mga kababayan, ito po, according dito sa SMNI News, no? Ang komento po ni Robin sa bilyon-bilyong pisong kinurakot sa flood control, ang sabi niya, kung sunugin na lang kaya natin itong mga perang ito. Oo. Kaya mga kababayan, si PBBM, no, nilaan ang buhay. Kapalit ang kanyang buhay, ang kanyang dignidad. Siya ang sumalo, no, sa mga kurap at siya ang nasabihang kurap. Dahil sa investigasyon at dahil sa pagsulong ni PBBM, no, dito sa mga kurap na opisyalis sa gobyerno. Nabawi man ni PBBM itong daan-daang milyong binabalik ng mga kontraktor at mga district engineer, pati na din ang mga politiko na nakapraise ang account dahil sa mga ninakaw nilang bilyon-bilyong pera. Mga kababayan, imbis na sabihin ni Robin yung mga nakumpiska or nabawi ni Pangulong Bongbong Marcos, ilaan natin sa ibang ahensya ng gobyerno para mapakinabangan at least kahit papano ninakaw, may nababawi naman. Pero mga kababayan, iba po, iba. Iba ang utak ni Binoy. Mga kababayan, susunugin daw ang perang nabawi. Putang ina, pinagpagura ng presidenteng bawiin yan, tapos ikaw susunugin mo lang, wala ka nang ginagawa. Di ba? Kita nyo mga kababayan, hindi po ako nagtaka na kung bakit mga DDS nga sila. Bakit? Kasi kapag DDS po talaga mga kababayan, bobo po talaga. Biruin mo, nilaan ni PBBM dyan ang buhay niya na baka sakali ang balikan ang pamilya niya dahil sa mga nabisto na mga pagnanakaw nitong mga politiko na ang kapalit dito ay buhay ng presidente at ang buhay ng pamilya niya. Paaari, actually mga kababayan, delikado po ang buhay ni PBBM dito. Pati na din po ang mga witnesses. No? Dugo at buhay ang kapalit dito. Yung mga kumakanta, yung mga testigo, yung mga pag nag-iimbestiga dito, ay may possibility balikan itong mga magnanakaw na politiko. Tapos, nung nabawi ni PBBM ang daan-daang milyon, tira-tira sa bilyon-bilyong ninanakaw, ang sagot ni Robin, sunugin. Saan yung utak mo nilagay? Pinagpaguran yan ng taong bayan, tira-tira si ninakaw, to sunugin mo pa. Di wala kang pinagkaiba sa mga nagnakaw. Pera yan, kailangang mabawi. Kunti pa nga lang yung nabawi na yan, susunugin mo pa. Niya, kung hindi ka ba naman tanga, di ba? Hindi ka nga yata nagbabayad ng tax eh. Di ba? Kaya ang bilis-bilis mong magsabing ganyan. Diyos ko, ninanakaw na nga, di ba? Susunugin mo pa. Di ba? Kita mo yan? Ninanakaw na nga.
Nabawi, kunti lang, tapos susunugin mo pa? Anong klaseng nilalang ka? Basahin natin. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, wala talagang kwenta yung animal na yan. Oo, ewan ko kung bakit nanalo pa yung hayop na yan. Ito, mga kababayan. May nag-comment si Didi Bulatao. Okay lang, sunugin basta kasama ka. Diba? He is not wrong, you know. If you demonetize 1,000 bill, they are forced to send those money back to the bank to be accounted for. Sabi ni Justin Jim. Payag ako kung kasama ka, idol. Di ba ang galing mo talaga? Pwede naman, Robin, basta kasama ka. Ayan. Ang kitid ng isip, senador, walang utak. Sabi ni Jenny Ohana. Tama ka, Binoy. Bibo-bibo. Bakit ganito ang pag-iisip at pagkomento? Ang pera ay galing sa buwis na pinaghirapan ng taong bayan na ninakaw sa kanila. Kung hindi pa nailantad ang magnanakaw na nakikinabang, dapat ang isipin at ikomento ang pamamaraan kung paano maibalik at maparusahan ang mga may kagagawan para sa katahimikan, kaunlaran at kapayapaan at hustisya sa sambayanang ito ang gustong mangyari ng lahat. Kailangan lang lalo na ang mga mambabatas ay gamitin naman sa wasto ang utak para may ambag at kabuluhan naman sa estado kung saan kayo na iluklok ng taong bayan. Ako, Ma'am Ginara Marasigan, wag kang umasa na may ganyan si Robin kasi bubo nga niyan. 'Di ba? Bubo nga yan, mga kababayan. Kaya wala kang maano dyan. Wala ka talagang isip, sabi ni Roy Burguna. Pera ng bayan daw. Patawa. Kahit kailan di naging pera ng bayan ang perang kinurako, tagapagtanggol ni Iti Kaboy. Ano daw, kanino ba nanggaling yung perang ninakaw? Pera ni Sara? Tax ng taong bayan yan. Sa bagay, hindi ko naman masabing tax ng taong bayan yan kasi hindi naman po yung mga DDS, hindi naman nagbabayad ng tax yung iba dyan. Kunwari lang tax nila. Tanungin ko nga kayo mga DDS, yun bang mga tin ID ninyo, nabi-verified ba yan? Maglabas nga kayo ng resibo na bayad kayo ng tax. Di ba? Agree ako dito kay Alvin Hinon Tindero. Pera ng taong bayan daw. Patawa. Kahit kailan di naging pera ng bayan yan. Hindi talaga pera ng bayan yan. Lalong-lalo na yung mga hindi nagbabayad ng tax. Alam ko maraming DDS dyan hindi nagbabayad ng tax. Wala nga pera, magbabayad pa ng tax. Tanga-tanga lang. Kaya di ba minsan may mga DDS dyan ang lakas ng loob sumisigaw na tax namin yan, tax namin yan. Bakit? Asan yung resibo mo na nagbayad ka sa BIR, aber? Hindi ka nagbabayad ng tax, wag kang dyan, wag kang assuming. Self-proclaim ka na tax mo yan. Kaya mga DDS na utang na loob, wag yung sabihin na tax nyo yan. Yung gustong sunugin ni Robin. Kasi hindi kayo nagbabayad ng tax. Sige, magbigay kayo ng dahilan saan ka nagbayad ng tax. Asan resibo mo? Imaskin nga passport, wala kayo. Tax pa. Kadalasan sa mga DDS, mga walang passport yan. Kasi kadalasan sa mga DDS hindi nakaka-abroad. Kasi mga walang pera, mahihirap yan. Mga bobo Saan ka nakakita ng bobo naging milyonaryo? Walang bobo na yumayaman. Ang mga yumayaman lang yung may mga utak. Totoo yan. Tama lang naman comment ng isang DDS. Hindi daw pera ng bayan. Hindi talaga. Kasi hindi naman lahat ng tao sa bayan nagbabayad ng tax. Yung iba dyan nakikihits lang. Bawal po yata sirain, sulatan, kulutin ang mga perang papel. Yun. Pagsunog kaya hindi bawal, sabi ni Medic Atienza. Random thought, I tried twitching my mouth to one side while talking like he does ang hirap. Di ba? Yung gumaganon. Pero sen, let's talk less chance of making a fool of yourself. Di ba? Odin Pahamador. Totoo yan, mga kababayan. Kaninong pera ang ninakaw nila yan? Yeah? Ano to? Ang anga-anga talaga ni Robin. Talaga. Lang baka nasisilaw ka lang. Sabi ni Eden Silosa. Diyos ko, OT kasi bigote, binote eeng maklak, buntok ay ni. Ano ba to? Ilocano? Dapat ipamigay sa bawat Pilipino. If you put a clown into the place, he doesn't become a king.
The place instead becomes a circus. Yeah? Sabi ni Jeffrey Edwin de Leon. Diba? Diyos ko, sa totoo lang mga kababayan, ito, nag-comment, may point naman siya. O, diba? Isang DDS na naman. Alam niyo, sa totoo lang, no, instead na sabihin mong sunugin yung mga nabawing pera, kung gagawin mo yan, na sunugin mo, wala kang pinagkaiba sa mga nagnakaw. Yeah? Buti nga may nabawi kahit papano eh. Tira-tira ng ninakaw mula sa tax ng Pilipino. Hindi ko masasabing taong bayan kasi yung iba dyan di naman nagbabayad ng tax. Yung lalo-lalo ng mga DDS. Ano pa pambayad tax ng mga DDS? Wala namang mga BIR ID yan. Wala mga TIN ID yan. Bakit? Yung mga TIN ID nila yan, nagagamit lang na pag nag-apply sa Jollibee, sa McDo, sa Chowking, di ba? Yung mga fast food. Tapos pag ipa-verify mo yung mga BIR nila, putang ina, hindi yan na-verify. Bakit? Kasi mga peke yan. Yan yung mga nakukuha nila sa Facebook online. Totoo yan. Aminin. Sinong mga DDS dyan na nagbabayad ng tax, aber? Siguro nga sa 32 million na pinagyabang ninyong bumuto kay Sara, siguro 5 million lang nagbabayad ng tax dyan. And the rest, puro angkin, puro self-proclaim. Diyos ko, ang dami kong nakitang DDS. Either bobo, tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, walang pera, mahirap, bugok. Yan ang kadalasan sa mga DDS. Sorry ha mga DDS, magbabago na yung taon, 2026 na, bobo pa rin kayo. Iwan nyo na yan. Magising na kayo. Tigilan nyo na yung pagiging bobo ninyo. Tulad kay Robin, tignan nyo. Nabawi na nga mula sa tira-tirang bilyon-bilyong ninanakaw, susunugin pa. Diba? Kung hindi ka ba naman tanga, Diyos ko naman, nabawi na nga, susunugin pa. Kung hindi ba naman tanga, pera yan ng mga taxpayer. Hindi yan pera ng taong bayan, pera ng taxpayer. Bakit? Pag sinabi mong taong bayan, kasali na yan yung mga hindi nagbabayad ng tax. Diba? Pera ng taxpayer. Kasi hindi naman yan pera ng mga DDS. Kasi ibang DDS yan, di bayad. Hindi bayad ng tax yan. Diyos ko, kita mo kadalasan sa mga DDS ang papangit. Paano magkapera yung mga pangit? Nakita mo yung ibang DDS dyan, ang dudungis, ang dudugyot, mga patay gutom. Ultimo nga humba pinag-aagawan. Si Harry Roque, tingnan yun, nagbayad ng tax si Harry Roque, wala. Si Maharlika, nagbayad ng tax yan, wala. Diyos ko naman mga kababayan, kadalasan sa mga DDS, mga mahihirap yan. Pangit, pango, inutil, uto-uto, hampas lupa, mga dugyot, mga mahihirap, walang pera, mga patay gutom, mga manyakis. Yan ang totoo. Ay, naku. Tapos ang bababa pa ng IQ. Ay, naku. Kaya hindi na po ako nagtaka kung bakit DDS si Robin. 80-80 Di ba? Biruin mo, magpasalamat nga tayo sa presidente na may naibalik na mga ninakaw nito mga politician sa panahon ni Digong, na kahit papano may daan-daan bilyon pang bumalik sa bilyon-bilyon nilang ninakaw, tapos susunugin pa ni Robin. Anong klaseng nilalang ka, Robin? Nag-isip ka ba? Gamitin sa pag-ayos ng flood control na hindi ginawa ng mga kasamang korap. Pati ikaw kasi wala ka namang ginawa sa Senado. Tama yan. Diba? Ma'am Mati Adam. Mega love shout out po. Mati Adam, pagbasa nito. Dapat sunugin ni Robin yung karton na dala-dala niya. Yung mukha ni Digong. Baka si Robin di rin nagbabayad ng tax, kaya ganun magsabi. Hindi natin alam, mga kababayan. Bagong taon, ayaw ko sanang magmura kasi itong Padilla na ito, kung anong pinagsasabi, makapamura talaga ako. Useless ka talaga, Padilla, kahit kailan. Totoo lang mga kababayan, no? Okay lang magmura ngayon, bukas wag na. Iwan yun yung pagmumura sa oras na to. Puro, kayabangan lang ang nandyan kay Robin. Totoo lang mga kababayan, no? Ito, hindi ko naman masabing si Robin lang ang senador na walang kwenta kasi sa totoo lang, nandyan naman si Lito Lapid. Pero kahit si Lito Lapid ganyan, no, hindi marunong mag-English. Pero kapag ka manghingi ka ng tulong, tumutulong. Pero itong si Robin, putang ina, Kapag may ginawa ang administrasyon, tapos narinig niya na hindi maganda,
pandinig niya kasi may patama kay Digong. Putang ina, sumasagot siya pero pag English na ang usapan, nawawala si Robin. Yan lagi yung pagkatandaan, mga kababayan. Ha? Dapat kasi kung sino man yung mga politician na papasok sa politiko, lalong-lalo na sa Kongreso at sa Senado, no? Bago po dapat kayo pumasok diyan, make sure po na marunong kayong umintindi ng English. Oy, marunong kayong may alam kayo, di ba? May napag-aralan kayo. Kasi mahirap yung kapag English na ang usapan, nawawala ka bigla. Kaya yung pinasok mo, legislative branch yan. O, ibig sabihin ng legislative, gawaan ng batas, tagagawa ng batas, at batas ang pinag-uusapan dyan. Ang Senado at Kongreso. Tapos papasok ka dyan na wala kang alam. Putang ina, mga kababayan. Kaya tayo mga Pilipino, baguhin na natin yung ating mga nakasanayan at nakagisnan. Sa 2028, wag po kayong bumuto ng mga artista na dahil magaling tumambling na nakikita nyo, edit lang yan. Ibuboto nyo na. Mga kababayan, isa lang masasabi ko, wag muna po kayong bumoto ng mga artista at mga anak ng politiko na walang mga kwenta. Katulad kay Kiko Barsaga, kay Leandro Libeste, kay Sara Duterte. Mga anak ng politiko, mga walang kwenta. Puro puna, puro ngak-ngak, wala namang gawa. Si Robin, tingnan nyo, artista, maraming followers, nanalo. Anong ginawa sa Senado? Tragis na yan. Walang kwenta. Hay, nako. Ito, sunod mga kababayan, speaking of mga DDS, mga walang kwenta, eto na.